Hello. Bago pa ito magsimula sa ating tatalakayang paksa ngayong umaga, gusto ko lang acknowledge yung ating first-time visitors ngayon na galing taga-Sukad. Sarah? Galing sa Sukad. Si Madeline Caparas. Pwede ba daw pakitayo? Okay? At saka si Sherilyn Caparas. So, kahit bumabagyo, kahit meron hindi magandang panahon, ay sila ay pinaunlakan tayo na mabisita dito. So, nasimula ito ng iyong pagdalo sa aming mga gawain. So, thank you very much sa inyong pagdating. Pwede na po tayo ng po. Okay? So, ngayong umaga ay kailangan ituloy ko lang yung ating napag-usapan last week, tungkol sa murmuring. Ay napakalaki pong epekto pala para hindi natin maranasan minsan yung mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, walang problema ang Panginoon, tayo may problema. So, pag-usapan natin yan ngayong umaga nito, ang bahagi kung saan yung ating napag-usapan ng last week. Ito yung kanilang karanasan simula nung sila ay lumabas ng Egypt, nakatawid ng Red Sea. Nagkaroon kagad sila ng isang bagay na nais ng Diyos ayusin sa kanila, ay yung tungkol dun sa pagrereklamo, complaining, o yung equivalent translation niya sa King James Version ay murmuring. Sa amin sa Tagalog, gramod. Yung bang every time na lang merong nakita hindi maganda, nagre-reklamo. O sinasabi ka agad, lagi may complaint. May anak akong ganun at saka may kapatid akong ganun, yung tawag namin nga imuramot. Every time na lang sa merong nangyayari, siya yung unang reklamo ng reklamo, hindi siya yung tahimik. So, tayo manalangin. Panginoon, kami po sa umagang ito ay narito, Panginoon, sapagkat habang kami nandito, kami ay kailangan mahubog sa karakter na ayon sa iyong kalooban. Higit lahat ay ang pananampalataya namin ay maging sakdal, Panginoon. At sapagkat marami ka mga bagay na gusto pa gawin sa amin at ibigay sa amin, Panginoon. Mga bagay na ipinasya mo na noon, Panginoon, bago pa kami nilikha, bago pa kami, Panginoon, lumabas sa mundong ito, ikaw ang Diyos na nagpasyang gawang kami ng mabuti. At katulad, Panginoon, ng mga aral sa buhay ng mga Israelites as they came out of Egypt, Lord, and goes to wilderness, Lord God, hanggang sila ay makarating, Panginoon, sa hangganan ng lupang pangako. May mga aral kaming dapat matutunan. May mga aral kaming dapat maintindihan. Upang, Panginoon, kung paano nga nais mo na bawat isa makaranas, Lord, ng pagbapala mo, ng kabutihan mo. Hayaan mo mga salita mo, Lord, magbigay ng gabay at tamang kaisipan at damdamin sa bawat isa. Purihin ka, dakilain sa iyong gagawin sa aming mga buhay sa magitan ng iyong salita sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, dito po sa Numbers 14 verse 3, merong kataga dito na binanggit itong mga Israelita. Kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalahan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa, mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Egypto. Okay, ito yung picture. Yung last Sunday, pinag-usapan natin, nanggaling na sila ng Egypt, nilabas sila ng Panginoon, tumuwid sila ng Red Sea, naging masaya sila. Pagdating doon sa chapter 60, kasi sa 30, makikita niyo Exodus 13, 14, tuwan-tuwa sila dahil sa mga himalang ginawa ng Diyos. Yung mga bagay na di ka panipaniwala ginawa sa kanila ng Diyos.
Kaya pagdating doon sa chapter 16 ng Exodus, ayan na, nagre-reklamo sila. Anong kalagayan nila noon? Nung sila ay lumabas sa Egypt, mayaman sila. Marami silang mga daladalang kayamanan. Kaya lang, dumaan sila sa ilan. Okay, ito yung gusto ko maintindihan ninyo. Yung storya ng Exodus, actually the word Exodus is journey. Yung ibig sabihin, yung journey nila ay larawan din ng journey natin bilang mga Kristiyano habang nandito pa tayo sa mundo. Kung ano yung aral na pwede natin makita sa kanila, na dapat natin makuha, dapat natin i-absorb. Yung hindi nila ginawang tama, yun ang dapat natin alisin. Kasi kinuha sila ni Lord dahil may pangako ang Panginoon kay Abraham, may pangako ang Panginoon kay Jacob, may pangako ang Panginoon kay Joseph, na dadalhin niya ang mga Israelites sa pagiging alipin sa bayan o bansa ng Ehipto at dadalhin sa isang lugar na puno ng pagpapala. So paano sa atin? Tayo din, kinuha tayo ng Diyos sa mundong ito kasi ang mundong ito siya yung nagre-represent na Ehipto. At yung lumang pangako, yun din yung blessing na pinapangako sa ating Diyos. Kung sabihin, God wants to bring them from a place of poverty, a place of suffering, a place of heartache. Gusto sila dali ng Panginoon sa isang lugar o lupain na puno ng pagpapala. At tayo din, nais ng Diyos na maranasan natin mula sa ating mga kabiguan sa mundo nito, at madala naman niya tayo sa lugar na kung saan maranasan din natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Yung journey po nila, at makapasok sila sa promised land, picture po yun. Sila ay shadow lang, picture po yun ng ano ang nais ng Diyos sa atin. What do I mean to say? Hindi kayo tinawag ng Diyos na manatili kayo sa kahirapan. And as a church, hindi po tayo tinawag ng Diyos as a church na hindi tayo makakaranas ng pagpapala at katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya lang, dapat maintindihan natin kung paano sila'y nagdaan sa paghihirap bago nila marating yung promised land. Tayo din ay dadaan sa mga ganun. Ang prosperity gospel ko ay ganito. Oy, mag-born again ka, mawala ang problema mo. Totoo ba? Oy, mag-born again ka kasi gaganda ang buhay mo. In fact, marami akong nakita, nung mag-born again sila, mas marami pa ang naging problema nila. Parang sumama pa na sumama ang kanilang kalagayan. Why? Kasi, as sabi ni Jesus, in this world, you will have many troubles. Ang buhay Kristiyano po, pag ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, hindi po totoong ang pagdadaanan mo puro sarap lang, puro ligaya lang, puro pagpapala lang. In fact, kung titingnan niyo yung buong istorya nila, yung journey nila, yung exodus nila, ang dami-daming mga pagsubok na pinagdaanan ang bayan ng Israel bago sila nakarating sa lupaing pangako. Ang problema, marami sa kanila hindi naranasan. At kaya nasulat ito, kaya naitala ang pangyayari ito kasi ito po yung narrative, ito yung historical, no? Kaya nasulat, para tayo ng mga Kristiyano sa panahon natin, ay maiwasan natin ang pagkakamali nila. Kasi, marami sa kanila dahil sa hirap. Pero ano, daming himala. Doon pa lang sa bayan ng Egypt. Paglapas nila ng Red Sea, may mga himala. Aba, malapit na sila. Tanaw na, kumbaga,
Yan na lang, sa kabila na lang yung promised land. Nagka-problema pa sila. Anong sinabi nila? Mabuti pang bumalik na lang tayo sa Ehipto. It's the very word na nag-disqualify sa karamihan sa kanila. Kita na nila, tanaw na nila. Kaya nang makita nila yung blessing doon sa lupain ng pangako, ang nakita nila yung mga problema. Nangatakot sila at ang sinabi nila, mabuti pang bumalik na lang tayo sa Ehipto. Ano sabi nila? Chapter 14, verse 3. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain ito na pinagbilhan sa atin. Imagine, yung thinking nila, kinuha sila ni Lord out of Egypt. Tinawid, miraculously sa Red Sea. Pagdating ngayon na, ayan na lang, ay nakita lang, maraming kalaban, maraming kaaway. Ang sabi nila, mabuti pang bumalik na lang tayo sa Egypt. Kaysa mamatay tayo dito sa pinagdalhan sa atin ng Yahweh. Tingnan niyo yung isip nila. Wala silang pananampalataya na kahit may problema silang kakaharapin dun sa lugar na pinagdadalan sa kanila ng Panginoon, matutupad ang pangako ng Diyos sa kanila. Saan sila nakatingin? Sa problema, sa challenges, sa pagkukulang, sa kahinaan. Mamaya makikita nyo, i-explain ko unti-unti. And that is the picture of the churches today. Yes. And that's the picture of you. Yes. Amen. Nagsasabi ang Diyos, pagpapalain ka. Pero ikaw, wala ko Panginoon, madami-dami kong problema eh. Wala nga akong pera eh. No. But God said, I will bless you. Amen. Hallelujah. Though Jesus said, you will pass through tribulation. Kung magdaraan ka man sa problema, mga kapatid, hindi ibig sabihin, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Magdaan ka man, pagdadaanan mo lang yan. Ay, yun ang problema ng mga Kristiyano. When they accept Christ, they believe that God will bless them. Pero hindi nila alam, magdadaan pa rin tayo sa mga pagsubok. At ang kailangan natin may pananampalataya na tayo na kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan natin, tayo ay makakaranas ng kabutihan at pagkubalan ng Diyos. Increase ang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Hindi tayo dapat mawala ng pananampalataya katulad nila. Nang sabi niya, let's go back to Egypt. Maraming mga Kristiyano, ganito po ang attitude nila. After nilang tumanggap sa Panginoon, nagkaroon ng mga pagsubok, ayaw ko na sa Panginoon, balik na lang uli ako sa mundo. That's the meaning of the word, I want to go back to Egypt. No. Anong tanong? Ikaw ba na isang Kristiyano na may pagtitiwala sa Panginoon, babalik ka pa ba sa mundo? No. Do you want to go back to Egypt? No. At ang lesson sa atin dito, sila, they want to go back to Egypt. Papasok na, hindi na ng palataya. Sabi nila, babalik na lang kami sa Egypt. At maraming ganon. Papasok na sana, malapit na, makakapasok na sa pagpapala. Ngunit nagkulang ng pananampalataya, bumalik sa mundo. Kaya marami sa atin, wala ngayon. Umungong. Dapat masunod. Alam mo, root cause kung bakit mawawalan tao, Bakit nga ba? kulang na at hindi na nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Anong dahilan? Amen. Hallelujah. Yan ang malaking problema natin. Kaya kailangan natin maintindihan ito. They are about to enter. Amen. Amen. Pero ang masaklap mga kapatid, ang sabi dito sa ating paksa, ano ba ang dahilan bakit hindi lahat nakapasok sa lupang pangako at ang mga naganap? So, napag-usapan natin yung paglabas nila mula sa Egypt, nakatawid sila ng Red Sea. Eto ngayon, papasok na sana sila sa blessing nila.
Marami hindi nakapasok. Okay? So, aralin muna natin ano yung mga naging dahilan. Una, nagkaroon ng problema si Miriam at Aaron laban kay Moses. Sabi dito sa Numbers 12 verse 1 to 3. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kusita. Okay, ganito siya. Nung si Moses po ay tumakas mula sa Egypt, napunta siya sa ngayon sa ibang lugar. Bago na ngayon, na-encounter si Lord. At sinabi sa kanya ni Lord, bumalik ka sa Egypt. I want you to deliver the Israelites from Egypt. Nakapag-asawa na si Moses. At ang naging asawa niya hindi Israelita. And it becomes a problem with Aaron and Miriam. Si Aaron po ay kapatid na matandaan ni Moses. At siya yung itinalaga ng Diyos na maging high priest. Both sila ay galing sa tribe of Levi. At ang asawa ni Aaron ay si Miriam. Silang tatlo ang bumubuo ng pamumuno ng bayan ng Israel as they travel from the Red Sea going to the Promised Land, to the land of Canaan. Kaya lang, nagka-problema. Sabi nila, sa magitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh, verse 2 ng chapter 12? Hindi ba't sa magitan din natin narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito? Si Moses naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Okay, sabi dito, nagsalita ng laban. Okay, ganito siya. They criticize now Moses. Nasabi nila, sa kanila ba talaga nangungusap ang Diyos? It's a challenge to the choice of God. Kasi yung ginagawa ni Lord, mangungusap kay Lord kay Moses, sasabihin ni Moses ngayon kung ano yung pinasasabi ni Lord through Aaron. Okay? Kasi nung tinatawag ni Lord si Moses na lumabas siya at i-deliver niya, sabi niya, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. O sabi sa kanya, Panginoon, nandyan yung kapatid mo. Ikaw at ako mag-uusap kung anong sinabi ko sa iyo, sasabihin mo, at sino ba nagsasabihin ni Aaron sa bayan ng Israel. So, ganun yung setup nila. Kaya lang, merong manunulsul. Oo. Yung asawa ni Aaron. Si Miriam, question na lang ngayon yung pagkapili ng Diyos kay Moses. Eh bakit siya lang? Eh ang asawa niya hindi naman Israelite eh. Kusita eh. Ang totoo dito mga kapatid, si Moses pinili ni Lord, pero yung qualification niya ay hindi 100% perfect. And sometimes, ganun ang leadership. Naglalagay si Lord ng leader, mas hindi naman 100% perfect siya. At may mga bagay ka makikita, may pupula mo, meron kang hindi ka satisfied. Diba? Eh kaso ito nagtanong na sila. Ang masakit dito, ginawa nila ito sa harapan ng mga bayan ng Israel. Sabi dito, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kusita. At ang sabi nila, sa magitan lang ba ni Moses na sa si Yahweh, hindi ba sa magitan din natin narinig ni Yahweh ang usapan na lang ito? Si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa mundo. So pinaliwanag ngayon ng Panginoon in chapter 12 verse 4 to 8. Bakit niya pinili si Moses? Sabi dito, dahil dito ay tinawag ni Yahweh sina Moses
Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayo tatlo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng ulap. Sabi niya, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Ito yung sinasabi kanina ni Pastora Open. Ang laki ng kanilang kaibahan sa atin. Sila nakikita nila yung presence ni Lord. Yung ulap, haliging ulap, haliging apoy sa gabi. Napag lumakad sila, kasama nila ang Panginoon. Pero puro reklamo pa rin. Para mas madali, puro duda pa rin. Pag ikaw ay nagre-reklamo lagi, ako nire-reklamo ko si Casina. Pag pala nagre-reklamo, parang sinasabi ko ngayon, Lord, mali yata nyo ng pagkakapili mo dito sa leader na tuloy. Kung kinestyon ko siya, ang kinikwestiyon ko ngayon ay si Lord. Nakuha niya. Kaya kasi na, ano man ang nakikita mong kahinaan ni Pastor o Juanita, pag nagreklamo ka, ang Panginoon ngayon ang nirereklamuhan mo. Mali yata itong kasama ko, hindi yata tama ang Kristyano to, parang sinabi mong nagkamali ka yata, Panginoon. Ito po yung leksyon dito. Kini-question nila si Lord. Tama bang pinili niyo si Moses? Ang asawa niya na ikusita. O dahil darwayaram, Panginoon, tama bang Kristyano itong Casina ito? Reklamo na lang ng reklamo? Parang ayaw ko na yata kasama ito. Mali yata itong kasama, Panginoon. Sino ang kina-question mo? Panginoon, parang nagkamali ka na mabuo na ginito. Hello? That's the point nang nangyayari dito. Parang sinasabihan nila si Lord, mali yata ang Lord ang pagkakapili mo. Kasi may asawa siyang kusita. Diba? Mali yata itong kasama kong wanita na ito. Hindi kusita, wanita. Amen? Ano sabi dito? Verse 6 sabi dito, sinabi niya, pakinggan niyo ang sasabihin ko. Ibig sabihin, si Lord yung nagsasalita. Sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. May kausap niyo yung tatlo. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko, kung ang sino inais kong piliin propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap siya sa panaginip. Ito, ganito, ang sabi ng Panginoon, to the prophets, pag sila'y pinili ko bilang mga propeta, nagpapakita ako sa kanila sa magitan ng pangitain at kinakausap ko siya si panaginip. Hindi direct. Indirect to dreams, vision. Doon ang uusap sila pag propeta. Tagapagpa, ayan, verse 7, ngunit kaiba ginawa ko kay Moses, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong samahayang Israel. Verse 8, kinakausap ko siya ng harap-harapan. Si Moses daw, nakakarinig sa Panginoon, nakakatanggap ng katuruan sa Panginoon, hindi sa magitan ng panaginip o pangitain, kundi harap-harapang nangungusap sa kanya ang Diyos. What's the point? When there is somebody na in-appointed sa mataas na katungkulan, sa kanya nagbibigay kapahayagan ang Diyos. Na sana naintindihan ni Miriam at ni Aaron, tama naman yung sinabi nila na sila din ay pinangungusapan ng Diyos. Kaya lang, dapat naintindihan nila, kung wala si Moses, hindi sila makakarinig. At kung wala silang narinig kay Moses na narinig at sinabi ng Diyos, wala rin silang sasabihin. Hello?
Tama naman yung assumption nila eh. Nangungusap din sa kanilang Panginoon. At sila din ay gagamitin ng Panginoon para magpahayag. Ang tawag doon ng mga nasa Bible school, vision keeper. If there is a senior leader in the church, meron tayong tinatawag na vision keeper. At yung mga kasama niya nagpapastor, kasama niya magpapahayag. Pero yung vision ay bumababa mula sa Diyos patungo dun sa namumulong, katulad ni Moses. Sa kay Moses, mag-usap ang Panginoon, ihahayag ngayon ni Moses kay Miriam at kay Aaron kung ano ang gusto ng Panginoon ituro sa mga Israelite. Naging problema, hindi nila yon nakita. Kaya sabi ko, kinakausap ko siya ng harap-harapan. At sinasabi ko sa kanyang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa mga magitan ng talinhaga, at siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Noong una ang problema ni Moses, kung sa Exodus, yung mga members, yung mga Israelites. Eto, about their interest na, naging problema niya na ngayon kasama niya ng namumuno. They began to question God. Kaya sabi ng Panginoon, hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa kanya. Parang ganito yun. Nagsalita kayo ng laban sa kanya, hindi kayo natakot sa akin. This is the other way around. Sabi niya, hindi ba kayo natakot malaman na magsalita? Hindi niya sinabi ng Panginoon na gumalang kayo. Sabi doon, fear. Actually, ang salitang ginamit sa English is fear. Ang meaning ay respect. Ganito siya. Hindi ibig sabihin, wala nang disagreement. Walang disagreement sa si Pastor Juanita. She can disagree. At maaaring meron siya kasi iba. Pero hindi niya dapat questionin yung pagkakapili ng Panginoon. Ang sinabi na nila ngayon, ay kini-question nila ngayon yung pagkapili ng Panginoon kay Moses. Kaya sabi dito, hindi kayo natakot na magsalita laban sa kanya. Alam nyo, mabait pa rin ang Panginoon. Ang ginawa lang na kay Miriam, natanong kasi, bakit hindi si Aaron? Ba't si Miriam lang yung pinarusahan at dinisiplina? Sabi dito, nagkaketong si Miriam. Numbers 12 verse 9 to 10. Ngayon dito, nagalit sa kanya si Yahweh at siya umalis na mawala ang ulap sa ibabaw ng tuldang timpanan. Si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong na makita ito ni Aaron, nakiusap sa kay Moses. At si Moses naman, nanalangin sa Panginoon. Sabi dito, nanalangin si Moses para kay Miriam in Numbers chapter 12, verse 13 to 14. Kaya nakiusap si Moses kay Yahweh, Diyos, pagilingin po sana ninyo si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh kay Moses, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahiyan? Sa kanila, yung kustunaran nila, kung ikaw ay anak na dinidisiplina at matinding ginawaan mo, yung pang tipong lumayas ka muna ng bahay, duduraan ka ngayon ng tatay mo sa harap ng ibang tao. At ang gagawin mo, kung ikaw ay dinuwaan, lalabas ka ngayon sa kampamento for 7 days. Kaya sabi pa ng Panginoon kay Moses, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan niyo siya ng isang 7 araw sa labas ng kampo. Or 7 days, dinisiplina siya ng Panginoon. Nagkaketong siya. At ang sabi dito, hanggat hindi ko gumaling si Miriam at nakabalik sa kampamento, tingnan niyo yung respect ni Lord kay Miriam sa leader. Kahit dinisiplina. Sabi ng Panginoon, hindi kayo gagalaw hanggat hindi pa natatapos yung 7 araw ni Miriam. Ganun kabuti ang Diyos. Diba? Sa iba, sipain na kita, alis ka na sa amin. Si Miriam hindi ginawa ni Moses.
Hindi ginano ng Diyos. Dinisiplina lang siya for 7 days. Minsan, yung mga taong namumuno, mas malupit pa kaysa sa Panginoon. Eto, 7 days lang. At sabi ng Panginoon, wala kayong gagawin, walang kikilos, walang aalis, hindi kayo lalakad ulit hanggang hindi pa bumabalik si Biblia. Yan ang sabi dito. Kaya sabi dito, hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng It's a time of discipline. Yet, ang maganda dito, yung bang naantik ako dito, hindi dinisqualify si Miriam at saka si Aaron. Hello? Ang totoo dito, kahit magkaroon ng problema, walang i-disqualify si Lord. Leader na ito. Sa iba, hindi lang nila nagustuhan yung nangyari sa ginawa mo, tanggal ka. Pero ito hindi, Si Lord mismo yung question ni Miriam at ni Aaron, pero hindi dinisqualify ni Lord si Aaron at si Miriam. Binalik pa rin yung kanilang pamumuno. Hello? Hindi tayo ganon. At kayo naman ang si JJM Mapalit ay hindi magiging ganon. Magdidisiplina naman tayo. Lagi natin ibibigay ang karapatang pamumuno. Amen? Bakit? Si Moses may pagkukulang din pero pinili ng Panginoon. Kaya wala dapat mayamang na leader na ikaw, meron kang kahinaan, meron kang pagkukulang, disqualified ka na. Hindi tayo magiging ganon. Kahit merong mga ganon. Never. Magkamali man, pwedeng magdisiplina, pero hindi aalisin sa pamumuno. Ganito kabuti ang Diyos. Amen? So, naayos ang problema nito. Ngayon, sabi na ni Moses, okay, ayos na tayo. Pasok na tayo ngayon sa lupang ipangako. Ang ginawa ni Moses in chapter 13 verse 2, nagsoblo si Moses ng espiya sa Kanaan. Ito yung promised land. Ang lugar na yun ay pangalan na ay Kanaan. Ito yung Israel mismo. Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat libid at isubol mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ang sabi ni Lord, may lupain na akong ibibigay sa inyo. Tagubuin ni Moses mga espiya sa Kanaan, in Numbers 13, 20 and 24, tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukilid doon o hindi. At kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. O kanina, yung binabanggit si Pastora kanina, yung bang palabas ka ng lugar nila, kung saan-saan, nakakapanghina ng loob. Ano ka baliktaran ng malakas ang loob? Mahina ang loob. Nakakapanghina. Itong sitwasyon natin ng mga pinagdadaanan, mga nangyayari, kung ano-ano, nakakapanghina ng loob. Pero may pangako ang Diyos na ibibigay niya ang pagpapala sa iyo. Kaya sabi ni Moses, maging malakas ang loob mo. Lakasan ninyo ang loob ninyo. For 1 month, hindi maganda ang pakiramdam ko. For 1 month, walang pumapasok na
blessing. Kasi hindi nga ako makalabas, hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapagbenta. Nasa bahay lang ako. Puro gastos pa. Nakakapanghina ng loob. Pero nakaraan. Sabi ni Moses, kasi alam ni Moses nag-dance sila sa hirap. Kaya sabi ni Moses, pagpasok niyo doon, lakasan ninyo ang loob. Ako diretsahan ko sasabihin ngayon. Si DJM brothers and sisters and leaders, ano man ang hirap na pinagdadaanan natin for the last 2 years, lakasan ninyo ang loob sapagkat malapit na tayo sa pangakong pagpapala ng Diyos. Oh! Ayan na sila! Nakikita na nila. At sabi ni Moses, sige, manmanan ninyo. Pagpasok niyo doon, kayo mauna. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag tayong magpatalo sa nagpapahina ng loob. Bahalang yan. Habagat lang yan. Walang babalik sa Egypt. Hello? Sabi niya dito, lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog na ubas. The beginning of the year. Dalawa agad ang tinamaan, dalawa nagpa-opera. Nakalabas tayo dun sa hirap, sa pag-aalala. Nagsummer tayo, napakainit ang panahon. Pagkatapos bigla, baha na naman ang harapan natin. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Ano man ang problema, ano man ang paghihirap, ano man ang dinaranas natin, lakasan ang loob. Huwag kang papayag na manghina ang kalooban mo. Ano man yung problema mo, huwag kang pumayag. Sapagkat may pangako ang Diyos, pagpapalain ka niya. Amen? Kaya sabi niya dito, verse 21, pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamat. Umahon sila ng Egypt at nakarating sa Hebron at doon natagpuan nila ang angkan ni Ahiman, Sesal, Talmal, ang mga ito'y mula sa lahi niya anak. Ang mga Hebron ay 7 taon ng lungsod bago ang Sion, Asoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sa nila isang bud na ubas na pinasa ng 2 tao. Yung isang bud lang daw ng ano, di ba yung isang bud na ubas natin, ganyan lang kalaki minsan. Sa kanila, yung bud ng ubas, 2 tao ang nagpasan. Ang lalaki ng ubas, nanguha rin sila ng bunga ng punong Granada at Igos. Ang lugar na yun ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwid ng ubas na nakuha nila roon. Pero pahingi daw tubig. Ayan, nakabalik na sila. Nagulat ngayon yung mga espiya. Sino-sino yan? Hindi ko alam pangalan ng 10. Pero kasama doon si Caleb at si Joshua. Si Caleb at saka si Joshua. Nag-report sila pagkagaling nila doon. Pagkaraan ng 40 araw,
Umuwi na ang mga espiya. Umuwi na mga espiya at humarap kina Moses Karon sa buong bayan ng Israel. Nanatili po nun sa Paran, sakop ng Kades. Inulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nila bunga kahoy. May evidence na dala-dala na talagang sagana yung lugar. Amen? Kaya lang, una mo na lang sinabi, good news. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at tatuklasan namin ito'y mayaman. Oo, sabi nila, mayaman. Mayaman na sukat. At natural namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Wow! Mayaman din yung ampahan. Yung blessing ni Lord sa kanila, sa lahat ng bagay, sagana, mayaman. Sasabihin ko ulit, ang darating na pagpapala ay sagana, mayaman, at Hindi ko alam kung paano, basta may darating sa ating pagpapalang ganun. Sabi dito, masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, that's the good news. The bad news is this. Nagdala nga ng good news, may dala na naman bad news. Verse 28, ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng mga higante. Mas minarap ko. Magbantay, labi. Sometimes mahirap yung ganitong klaseng mga leader. Mga pinuno daw ito na ginawang espiya. Nagbalita na maganda, nagbalita din na masama. Ang tanong, dapat bang ganito ang isang leader? Hindi. Hindi ako papakita. Hindi dapat tayo maging katulad nila. May dalang masamang balita, may dalang magandang balita. Dapat lagi ang namumutawi lamang sa bibig natin, magandang balita. Anong epekto? Dahil doon sa masamang balitang dala nila, nagre-reklamo na naman ang mga Israelites. Kaya hindi tayo dapat pumayag na marites ng masamang balita. Ang kailangan lang natin laging imarites ay magandang balita. What do I mean? Huwag kang magsasalita kung may nakita kang hindi maganda. Huwag dapat mamutawi sa bibig mo ang hindi maganda. Kundi ang sasabihin mo, ang sinabi ng Diyos na gagawin niyang maganda. They have a problem. Nakakita sila ng maganda. Hindi sila pumokos dun sa maganda. Pumokos sila dun sa masama. Ang sabi niya dun, maraming higante, malalakas, malalaki ang mga tao dun. Parang ganito, Pastor, wala na namang mangyayari sa atin. Ang laki-laki ng problema natin. Wala na tayong yaman. Talo na tayo. Pero hindi tayo dapat pumayag. Hindi. No. Amen. 100%. Ang nakikita natin, Pastor, paano natin pagkagawa ang laki-laking perang kailangan natin para mapa-aircon nito? Pastor, anong gagawin natin? Kailangan natin ng malaking pera para yung harapan natin ay mapasemento natin. Pastor, kailangan natin ng pera para tayo muli makapag-Bible study, makapag-visitation, makapag-evangelism. Wala tayo niyan. Kung ganun lagi ang reklamo ko, sinong hindi may hihina? Baka mamaya sabi sa nito, oo nga, Pastor, wala tayong pera. Tumigil na lang kaya tayo. Mag-walay na tayo kasi wala nang nangyayari sa atin.
Kasi nahawa siya sa masamang sinasabi ng bibig ko. Eh kung ang sasabihin ko, kahit ganito kasi na ang Panginoon ang magbibigay. Amen! Wala tayong aircon, ang Panginoon ang magbibigay ng aircon. Wala tayong pampakasame, ang Panginoon ang magbibigay ng pampakasame. Hindi dapat ang lumabas. Kailan pa kaya tayo makakapagpagawa? Siguro hindi na tayo makapagpa-aircon. Walang sinabi sa sukat. Ayawan na tayo, Pastor, kasi maraming hindi na dumadalo. No. Hindi. Meron tayong patutunguhan. May darating at darating ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabi nila, malalakas, malalaki, matitibay. Doctor, big problem. Wala tayong pambayad ng kuryente. Saan ganun ang sabihin natin, Pastor? Ang Panginoon nang magbibigay ng pambayad ng kuryente. May gagamitin ng Diyos para may pambayad tayo ng kuryente. Lakasan ng loob. Ang mahiyang wala na, mapuputulan na tayo ng kuryente. Paano na kaya? Tumigil na lang kaya tayong lahat. Diba? Ang sabi dito, verse 30, nangyari na, nagreklamo na ngayon. Sabi dito, subalit, ano daw nangyari? Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagre-reklamo na noon. Habang nagre-report ng masamang balita, yung 10 na spiya, nagre-reklamo na ngayon yung mga Israelites. Parang yung mga tumigil lang umatin dito sa church. Ang dami na nangreklamo. Ayaw na namin umatin sa church, mainit eh. Ayaw na namin umatin sa church kasi yung mga leader hindi nagkakasundo eh. Mama Ariques pa eh. Mama. Di ba? Eh sabi dito, nagre-reklamo na naman ang taong bayan noon kina Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Kabaliktaran si Caleb. Natakot yung mga karamihan dahil sa sinabi ng 10. Pero si Caleb, ang sabi niya, huwag kayong magreklamo. Lusubin na natin ngayon. Nandun yung kanyang pananampalataya. Sapagkat kaya natin silang gapiin. Anong ibig ko iparating sa inyo mga kapatid na sinasabi sa atin ng Diyos? Ano man ang kaharap ninyo, malalakas man yan, malalaki man yan, matitibay yan, kaya ninyo silang gapiin. Hello! Ano man ang kaharap natin ngayon as a church, as an individual, kaano mang kalakihan, higante man yan, malakas man yan, matibay man yan, gagapihin natin sila, kasama natin ang Diyos. Grabe, o sabi niya dito, lusubin na natin. Ang ibig sabihin niya, laban-laban pa rin. Laban-laban pa rin. Malakas ang loob. Laban. Huwag pakinaan ng loob. Laban. Sabi, solo sa labanan. Amen? Walang Hindi maganda ang ulat ng ibang mga espiya, ngunit sumagot ang ibang espiya. Ito yung talagang nakakalungkot eh. Ngunit sumagot ang ibang espiya, kasama
nakasama nila, hindi natin sila kaya. Parang ganito, si Caleb nagsasabi, kaya natin silang gapin. Sabi naman ng 10, hindi natin sila kaya. Sabi ni Caleb, magtatagumpay tayo. Hindi, tayo ay hindi kailanman magtatagumpay. Malalaki sila. Ang ibig ko sabihin, may kontratista lagi. Yes. Kung tayo, nais natin, tayo'y umusap pa, makarating tayo sa lugar ng pagpapala ng to the place wherein God will bless us. Hindi dapat tayo magkontraan sa sinasabi ng ating bibig. Kung magandang balita lang, magandang balita, wala dapat nagsasalita ng masama. Sila eh. Nagsasalita na maganda si Caleb. May nagsasabi ng hindi maganda. Maganda? Hindi natin sila kaya. Tanong, bakit kaya? Kaya kasi na pag may nagsabi sa atin, wala na mangyayari sa inyo, rejected yung pastor ninyo na yan. Huwag mong mayagan yun. Hindi, kasama namin ng Diyos, may nangyayari pa rin. Kailangan baguhin natin yung ating pananaw. Ikaw rin, Yan. Anong sinabi nila? Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila. Eh di balik rin natin, kaya natin sila kasi mas malakas tayo kaysa sa kanila. What do I mean to say? Gaano man kalakas ang problema mo, mas malakas ka dyan kasi kasama mo ang Diyos. Hello? kasama natin ang Diyos. Kaya verse 32 sabi dito, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa luping pinasiyasan sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Ang problema kasi sa bad news, na-exaggerate pa. Dinagdagan na ngayon, pag sinakop natin sila at nilabanan natin sila, kakainin nila tayo ng buhay. Sino hindi matatakot? Malalaki na nga, malalakas pa, matitibay pa. Ay, sabi ba nitong mga espiya, dinagdagan pa, lalamunin kayo ng buhay. Kasi na, ganyan po ang mga negatibong bibig, ganyan po mga bibig na nagre-reklamo, lalo sumasama ang sinasabi nila, nadadagdagan pa. Kaya ingatan natin yung bibig natin. Hindi lang, noong una sinabi, malalakas na, matitibay, malalaki. Ngayon, lalamunin pa sila. Takatakot. Kakatakot na. Lalong tinakot ngayon yung mga Israelites. Nakita namin doon, mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lang ang kanil. Kung ihambog tayo sa kanila. Parang ang sinabi niya, sa lahi nila para lang tayong tipaklong. Anong ginagawa sa tipaklong? Hinuhuli, niyayapakan lang. In-exaggerate masyado yung masamaan balita. Ito yung mahilig sa dagdag. Mama, nagsabi ako ng hindi magandang balita kay Leonard. Sabi ko, Leonard, pahirap ng pahirap yata. Parang nabawasan ng member. Yung mga pastor, baka sa isang araw, wala na tayong mati. Baka next Sunday, ganito na lang tayo. Tayo na lang dalawa. Yun yung yung nagdagdag pa sa masamang balita. Sarili na sabihin niya sa akin, Pastor, magtiwala tayo sa Panginoon. Babalik at babalik ang mga yan. Magdadala Panginoon ng mga bagong kaluluwa. Magpapalain tayo ng Panginoon para mayroon tayong magawa. Hello?
Ay hindi, sabi pala kasi ng loob ni Pastor, Pastor, tigil ka na nga. Manahimik ka na lang sa bahay mo. Para maging masayang asawa mo, nalong ka na lang. Biro mo doon sa unang report, malalakas, malalaki, matitibay. Ngayon, lalamunin ka na at mukha ka ng tipaklong. Sabi mo, yan mo, dahil sa ang kayo, ang bakal mo, Ipakulong lang kayo. What do they say? Nanlilit na sila. Maliit na ang paningin nila sa sarili nila. Alam mo, yun ang bunga ng masamang balita eh. Yan ang bunga ng pagre-reklamo. Liliit ng liliit ngayon ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Dito. Mga tipak. Payag ba kayong maging tipak? Kasi laki ni Francis yan. Kaya kung tipak na sa laki ni Francis yan, pwede na. Kaya ang nangyari, dahil dun sa sobra-sobrang balitang masama, muling naghimagsik na naman ang mga taong laban kay Moses. At nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iiyakan. Nagbulungan sila laban kila Moses at Aaron. Para sila nila, mali yata ang sinamahan natin. Hindi na sana tayo pumayag. Sana hindi na tayo malis sa Egypt. Sana hindi na tayo nag-born again. Sana nang lumipat tayo, ay hindi na tayo sumama sa kanila. Nasa iba na lang tayo mga gawain. Hindi siguro tayo nahihirap. Yan ang sinasabi na nagbulungan sila laban kila Moses at Aaron. At ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Egypt. O kaya yung sailan. Sa sobrang discouragement nila, sabi nila, mabuti pa mamatay tayo sa Egypto. O kaya yung sailan. Kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway, sa lakuhayang pinagdanhan sa atin ni Yahweh at bihagin ng ating asawa at mga anak, mabuti ba'y bumalik na tayo sa sometimes dahil sa kakulangan ng pagsasalita ng mabuting balita, ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos. Sa halip, yun ang nasasabi natin. Ang nasasabi natin ay ang mga masamang balita sa mundo, ang masamang balita nararanasan natin, ang nangyayari tuloy. Lalong nanghihina ang bawat isa. Huwag tayong pumayag, mga kapatid. Yes, amen. Yes, I agree. Amen? Ano nangyayari? Sabi nila, mabuti pang bumalik na lang tayo sa Egypt. Tama hindi ba? Nag-usap-usap na sila na magkaroon ng ibang pinuno. Numbers 14 verse 4. At nag-usap sila na pumili ng isang leader na mangumuno sa kanila sa pagpapalagay. Sabi na ayaw na nila, nire-reject na nila ang Diyos, nire-reject na nila si Moses, si Aaron at saka si Miriam. Naghahanap na sila ng bagong leader. Let's go back to Egypt. Ayaw na nilang tumuloy sa lugar ng pagpapala ng Diyos. Verse 5, sina Moses at Aaron ay nagpatirapan na nakikita ng buong bayan. Dahil sa nag-peace, pinulit niya Josue na anak ni Nun, ang Caleb na anak ni Jokneam, ang kanilang kasultan. Nagpayag ng tiwala kay Yahweh. Si Josue at Caleb, sabi dito, Numbers 14, verse 7 and 8. Kumbaga, at least, may dalawang pinuno na nanatiling positibo sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Verse 7, sinabi nila ni Caleb at saka ni Joshua,
Mainam ang lupain tinignan namin saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi nila ang dapat gawin ng bayan. May sinabi ngayon si Caleb at saka si Joshua. Ano daw ang dapat nilang gawin? Verse 9. Huwag lamang kayong mag-imagsik. Huwag kayong tatalikod. Huwag kayong magrebelde sa Diyos. Magtiwala kayo sa Kanya. Huwag matakot sa mga taga-roon. Ano ba ang sinabi ni Caleb at ni Joshua? Madali natin silang matatalo. Sabi ng mga kasama nila, mga higante, tipaklong tayo. Lalaman nila. Pero ano sabi ni Joshua at Caleb? Sabi nila, madali natin silang matatalo. Bakit daw? Kasi kasama natin si Yahweh. Ano ba? At binapi na niya ang kanilang mga Diyos. Niya to wala pang labanang nagaganap. Anong sinabi ni Joshua at ni Caleb? Talo na ang kaaway. Ginapi na, past tense, ginapi na ng Diyos ang kanilang mga Diyos. Ano man ang kaharap mo, ano man ang kaharap natin, dahil may pangako ang Diyos sa iyo, kapag ikaw ay nakapaglaban, sigurado ka ng panalo dahil ginapi na ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan na yan. Inulit na naman niya yung sinabi, huwag kayong matakot. So, i-replay natin. Anong sinabi ni Caleb at ni Joshua? Huwag mag-imagsik. Magtiwala kay Yahweh. Madaling mananalo. Tagumpay na si Yahweh. Huwag matakot. Ano man ang kaharap natin, ano man ang nangyayari, ito dapat ang laging nasa isipan natin. Ano man ang kalaban natin, talunan na yan, ginapi na ng Diyos. Ang problema, gusto nilang batin ngayon si Joshua at saka si Caleb. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan si Joshua at Caleb. Kaya pinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng tungdang pantipan. Ito ngayon. Verse 11, may sinabi ngayon ng Diyos kay Moses. Itinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin? Alam mo yung word na tinitingnan ko, sabi ko, ganun pala yung pag kami na wala kami ng pagtitiwala sa iyo, hinahamak ka namin. Minamalit ka namin. Pag nagreklamo pala tayo, minamalit natin ang Diyos. Kapag masama o negatibo, hindi maganda, lumalabas sa ating nabig na mangyayari, hinahamak pala natin ang Diyos. Sabi niya dito, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Napakaraming himalang ginawa ang Diyos sa kanila. Ako, umalala ako, sabi ko noon, may 1.7 million akong problema ng utang na hindi mabayaran, na-cancel out. May 800,000 akong utang, na-cancel out. May 600 plus akong utang, na-cancel out. Sabi ko, Panginoon, hindi ba ako dapat magtiwala sa iyo? Marami ka ng magagandang mga himalang ginawa na pinagdaanan ko. Aramdaman ko mga kapatid, marami ka na kayong mga bagay na ginawa ng Diyos ng mga himala na hindi kayo dapat panghinaan ng loob. Halip, lalo kayo dapat magtiwala sa Panginoon na may gagawin ng Diyos. Amen?
Sabi ng Panginoon kay Moses, nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Alam niyo yung pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos para sa atin? Na hindi tayo dapat magduda kung ibibigay ng Diyos ang pagpapala sa atin. Ano yung pinakadakilang himala? Ang anak niya, ang kayamanan ng langit, ang nag-iisang bugtumala, ibinigay para sa iyo upang ikaw ay tubusin sa kasalanan mo at ikaw ay mapatawad, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung si Jesus ka, ibinigay sa iyo, hindi pa ba kayang ibigay ng Diyos ang mga bagay-bagay na kailangan mo? The greatest miracle. Totoo, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Pero ulitin ko sa inyo, ang pinakadakilang himala, hindi mo man hiningi, ibinigay na sa iyo ng Diyos. Lalo pat ang mga bagay na yan ay hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya dito, kailan pa sila maniniwala? And it's the same question na sinasabi sa atin ng Diyos. Kayo ba ay naniniwala? Hindi ko itatanong kung kailan kayo maniniwala. Ang tanong, ikaw ba ay naniniwala? Na may gagawin ang Diyos. Na ikaw at ako ay malapit na maranasan ang walang katulad na pagpapala ng Diyos. Sa pagwawakas, dahil sa unbelief nila, no, di din pinag-uusapan niya, nag-rebelde sila. Alam nila ang dahilan talaga kung bakit karamihan sa kanila hindi nakapasok sa pangako ng Diyos. Kakulangan sa pananampalataya. Sabi dito, in Numbers 14 verse 29 to 32, lahat daw ng edad 20 pataas, ibig sabihin 19 and below, hindi kabilang, kundi yung 20 years old and above, ay hindi nakapasok sa lupang pangako, maliban kay Joshua at Caleb. Masahin natin, mamamatay kayo dito sa ilang sa mga kabilang sa census. Sa makatuwid ay yung mula sa 20 taong pataas, isa man ay walang makakarating sa lupain ipinangako ko, maliban kay Caleb at tatang ni Jobile at Joshua na anak ni Nun. Ang makarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi niyo mabibihag ng kaaway. Sila ang mananahan, maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Alam niyo nangyari? Hindi sila pinayagan na ng Panginoon ay pumasok sila sa loob ng Kanaan. For 40 years, nagpaikot-ikot sila sa ilang. Hanggang mamatay yung mga edad 20 years old at above. Sino lang ang nakapasok? Si Caleb lang at saka si Joshua. At ang lahat ng 19 years old pababa. They did not enter the rest of God. They did not enter into the promises of God. Si Moses, pagdating doon sa Joshua, hindi rin siya pinayagan ng Diyos na pumasok. At kailangan na niya ngayon i-transfer ang pamumuno kay Joshua, na si Joshua na ngayon ang mumuno sa bayan ng Israel pagpasok nila sa lugar ng Kanaan o lugar ng pangako. Bakit nasulat ito? Para magkaroon tayo ng pag-iingat na huwag tayong magkulang sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi the rest sa kanila ay hindi nakapasok dahil nagkulang sila sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At hindi mangyayari yan sa CTGM. Bakit? Kasi nga, itong salita na nagsasabi sa atin, magtiwala kayo
papasok at papasok kayo sa lugar ng pagpapala ng Diyos sa atin. Tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Purihin ka, sambahin at takilain. Kaya alam ko, Panginoon, na gusto mong ipahayag ito kasi ayaw mo, Panginoon, na wala sa amin makaranas ng pagpapala mo, ng mga himala mong gagawin mo pa sa mga araw na darating. Totoong malalaki, malalakas, higante ang mga problema namin. Ngunit sinasabi mo, kasama ka namin, ang kalaban ay naghabi na. Tagumpay na kami sa iyo. Ang pagpapala ay maranasan namin. Magtiwala lamang naman kami. Purihin ka, sambahin at takilain sa mabuting pangalan ng Imanang Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! God bless mga kabayan! Nakaupo tayo ay napalakas sa ating napag-usapan ngayong umaga.